As requested, Virgo. This is a Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Virgo? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of March. Collective energy mga Virgo. Collective energy ng mga Virgo. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Let's see. Virgo. Let's see. May pinagdadaanan sa kabuhayan, kaperahan, o baka naman magastos lang. Okay? Ingat sa paggastos. May nakikita akong delays. I'm not saying wala, but nagkakaroon ng delays or blockages sa financial manifestations. Meron ka mga gustong simulan, but kung ano man yung mga nagdadala ng delays, I feel this is temporary. Okay? Tanggap mo na parang in the past, medyo malaki yung gastos, naiinis ka, bakit ba binili mo yan, you don't feel ready, sana na-delay muna, bakit ba hindi napaghandaan, may mga potential palang ganitong gastos, okay? You're manifesting to be productive, to be creative, para kung ano man yung manifestation mo about financial goals, mas mabilis, and dumating na yung iniintay mong wish fulfillment, okay? Marami ka rin ino-overthink about saan ka papunta. Ito ba talaga yung trabaho mo? May maa-applyan ka bang mas maganda? If ever ba na umalis ka, mas maganda ba yung pupuntahan mo sa kabila? Okay? Marami ka rin questions about a love connection. Tama ba to? Totoo ba siya sa'yo? Totoo ba yung pangako, yung love offer? There's a feminine in this connection na parang nagkakaroon ng issues talaga about kaperahan, kabuhayan. For some of you, na-scam, nalugi, or masyado lang magastos. Parang masyadong, recently, may mga nawala or dumulas na pera and you're manifesting na sana, mabawi mo yan kung ano man yung mga nawalang pera sa ipon. You're manifesting success, napapagod ka na rin, It feels like go with the flow, kung ano man yung mga long-term plans mo para sa'yo, anak, pamilya. Though, hindi mo naman sinusuko yung pangarap mo for the family para dun sa mga long-term goals mo. Pero parang napapagod ka, gusto mo munang magbakasyon, to step back, at mag-chill ng konti. Na-stress ka, nababurnout ka. May isang connection na may involve na kasal, pangako ng pag-ibig, live-in, na it feels like ready ka na to walk away, ayaw mo na rin kausapin, ayaw mo nang mag-explain kung ano man. Kung may mga taong hindi nakakaintindi ng pinagdaanan mo, bakit ka nag-give up sa relationship na to, okay lang. Okay lang. Bahala na silang mag-usap. Ganun yung dating. There is a masculine in this connection na maraming plano, maraming pangarap, but it feels like pagdating sa provision, napakaliit ng, ayokong i-minimize but he feels like binibigay niya yung best. But sa standards ng feminine, sobrang below bare minimum yung kayang ibigay na provision, pagmamahal, time, love ng masculine na to. Okay? And because of that misalignment, parang nagkakaroon kayo ng, gap, emotional gap. Though, nagkaroon naman ng totoong love in the past. Kaya lang, alam mo yun, hindi enough talaga yung love Mafo-fall out of love ka talaga kapag andyan na yung mga responsibilidad na hindi naman napapanindigan. When you feel like parang may partner ka but you feel like you're doing everything on your own and you feel alone. Okay? So, maraming natutunan sa buhay, negosyo, trabaho, handling money, handling finances, handling people around you, managing those people na nakakasalumuha mo. Maraming in-overthink, marami kang gustong ayusin, i-heal sa buhay mo. Not just finances. I feel may mga nangyari sa childhood, kung ano man in the past, mga love, emotional wounds because of love, family, kung ano man. Marami kang i-heal.
Like when you sit down, na parang binaon mo lang pala yung emotions. Pero ang totoo, na hurt ka about your childhood, about kulang sa time ng magulang, about your person na hindi kanya minahal the way you want to be loved, something like that. Okay? But right now, I feel nagpo-focus ka sa kaperahan, kabuhayan. Sabi mo, ito na yung perfect moment na makabuelo ulit, makabawi. Meron ka rin namang hinihintay, collectibles, or it's like, naging masipag ka naman, hinihintay mo na lang kung ikaw yung i-award sa'yo yung promotion na yan, yung position na yan, yung increase na yan, yung bonus na yan. Okay? Ready ka na to accept your blessings. Ibig sabihin, sure ka na talagang parating yan, kontrata man yan, o kung ano man. Check eh. Prayers and manifestations, may pinagdadasal ka, Lord. Tulungan mo akong gumawa ng tamang desisyon. Naka-align ka ba? Humingi ka ng wisdom, guidance. You're like tapping in your spiritual side. You're tapping in your intuition. Gusto mong gamitin yung intuition mo because you know na makakatulong yan kung ano man yung manifest mo. Or it could be like, may pinag-aaralan ka about manifestation, lighting a candle, praying, mantra. But right now, you feel broken-hearted and disappointed about certain situations sa buhay mo. Alam naman natin yan, wala namang perfect. But kung ano man yung mga nagdadala sa'yo ng heartbreak and pain, nile-let go mo na. Your person. Nagkakaroon siya ngayon ng mga challenges pagdating sa finances. With a wheel of fortune in reverse, marami siyang iniisip paano nga ba niya maaayos yung life niya. Alam mo, feeling nitong taon na to, parang nagkakaroon siya ng misfortune or bad karma. Meron siya mga hinihintay na dumating na promotion, business deals, and it feels like parang nauun siya or parang wait lang hanggang hindi natutuloy. This is like parang hindi magandang karma because of your person's like mga naging maling decision in the past. Nandun na siya sa harvest time. Pag naningil ang karma naman hindi naman yan bad. That's both good and bad. Ang karma ay bunga ng past actions natin. But this time, ang nakikita ko sa person mo, your person is reaping like hindi magandang karma because of mga maling decision niya in the past. Okay? Nasaktan ka niya, nasaktan niya yung ibang tao at kung sino man. Okay. You're still grieving, but I don't know, may energy kanina na kung ano yung mga emotions mo, dinidismiss mo, and you have to sit down and like face, no? Ano ba talaga yung mga pain na yan? Saan ba galing yan? Ba't ka magagalitin? Kasi meron ako nakikita dito na bottled up emotions na minsan hindi mo maintindihan bakit ang bilis mong magalit. Kasi ang daming naipon na sama ng loob sa puso mo. Meron ka pang mga bagay na hindi na let go at na-forgive na nandyan, kumukulo. Okay? Merong isang bagay na nagdala ng disappointment sa'yo at ayaw mo na muna itong pag-usapan. Okay. Okay lang yan. So, I feel the feminine in this connection. Sabi niya kung magpapatuloy ang hindi magandang energy sa relationship na to, ready ka na really to walk away. Lalo na pag nakita mo naman na yung person mo hindi naman committed at meron namang merong na-involve sa kanya na ibang energies. Third party. The masculine in this connection, pipilitin niyang maging responsable para sa feminine. Pipilitin niyang ayusin ang kanyang kaperahan, kabuhayan. Pero, ang problema sa masculine, every time na meron siyang blessing, parang hindi naman niya nabibigay sa feminine kung ano yung dapat na para sa feminine. Sorry. Ang aso kong makulit. Okay, so, the feminine in this connection is ready to walk away. Sabi niya, last chance na to. Okay? For some of you, nangyari na to. Na yung masculine, maraming sinasabi, pinapangako na gagawin ko to, magiging responsable ako. But pagdating ng moment ng pangako, mukhang hindi na naman madideliver. May mga pangako din na iiwasan na mga third party, mga nagdadala ng trust issues, but I feel isa rin to sa magdadala ng disappointment sa ating feminine. Okay? Kung walang nagbabago, alam mo na, choice mo kung mag-i-stay ka. At pag nag-stay ka, alam mong maaari kang masaktan. At pag nasaktan ka, alam mong choice mo, decision mo yan kung bakit ka nasasaktan nung time na yan. Alrighty? Whatever you're trying to manifest and decision mo right now,
influence kung ano man yung mangyayari pa in the future. So, choose what's best for you. Alrighty? And that would be the very good reading for the month of March. See you again in a few days.